Hello, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito na naman ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman and tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Okay? Kung kayo man is may problema sa inyong mga love life, well, nandito ako upang bigyan ng kasagutan o mga dapat nyong gawin para sa ganon maging okay na po ang inyong nararamdaman. So at this moment of time mga kamamay, napakaganda po ng ating magiging topic ngayong umagang ito. So magiging topic natin ngayon mga kamamay is mga bagay na kailangan mong gawin para matakot ang isang lalaki at mabaliw siya sa iyo. Okay? So, kung feeling mo, ikaw ay binabaliwala na ng isang lalaki, ikaw ay niloloko na, okay? Harap-harapang kanyang niloloko ng bababae. So, ito mga kamamay ang kailangan mong gawin. Naghanda ako dito ng ilang mga tips para sa ganon. Magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin. Oras na, okay, hindi na siya natatakot, nalokohin ka, naiwan ka. So sa madaling sabi, masyado ka na niyang hindi nire-respeto. Paano mga kamamay? Ano pang hinihintay niyo kung gusto mo yung ganitong klase ng love advice? Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pong i-share sa inyo. Okay? Kung napindot mo na yung subscribe button, huwag na natin masyadong patagalin to kasi sigurado ako kailangan nyo tong advice na to. Ano? So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para matakot ang isang lalaki at mabaliw siya sa iyo? So number 1, huwag mong ipararamdam na sobrang mahal mo siya. Okay? Especially kung ipinapakita mo to araw-araw yung sobrang pagmamahal. Oo, pwede mo siyang mahalin. Pwede mong ipakita yung pagmamahal pero huwag pong sosobra. So sobrang yung tipong paulit-ulit sinasabi mo na araw-araw sinasabi mo na obvious na mga girls, sinasabi ko sa inyo, kapag po ang isang lalaki ay nakatiyak na ang inyong pagmamahal sa kanya ay sobra-sobra, yung tipong kahit lokohin kayo ng lalaki is kaya nyo pa rin siyang tanggapin, lalo po silang lumalayo, lalo po nilang ginagawa yung kanilang ugali, yung kanilang asal. Kaya mga girls, huwag niyo po sana palaging ipamumukha sa kanila yung inyong nararamdaman para sa kanya. Sinasabi nung iba, bakit ganun mga kamamay? Pwede naman sigurong iparamdam, ganyan talaga pag nagmamahal, ganyan talaga pagka in love ka, kailangan mong iparamdam. Pwede namang iparamdam. Ang sinasabi ko dito, huwag pong sosobra, huwag halos araw-araw, huwag niyo pong bingihin ang lalaki sa inyong mga matatamis na salita. Hayaan niyong ibalik din ng isang lalaki ang pagmamahal sa inyo gaya ng pagmamahal niyo sa kanya. Huwag niyo kailangan sabihin ng paulit-ulit. Huwag niyo sobrang ipahalata. Kasi ang isang lalaki, the more na nahahalata niya yung pagmamahal mo sa kanya, yung tipong mas higit pa ang pagmamahal mo sa kanya kaysa sa sarili mo, pagka ganyan ka mamay, lolokohin ka niyan. Mag-i-start na yan na man-cheat sa'yo. Mag-i-start na yan na magsinungaling sa'yo. Bakit? Kasi makakagawa siya ng isang bagay na gusto niya at the same thing, kaya mo naman siyang tanggapin. Sa madaling sabi, malaya siyang gawin yung mga bagay na hindi tama. Kasi, handa mo pa rin siyang tanggapin kahit na, magkamali siya. Kahit na gawin niyo yung mali niya para sa'yo. Kahit na mag-cheat siya sa inyong relasyon, okay lang sa kanya. Kasi, okay lang din sa'yo. Kaya mong tanggapin kahit masakit. Kasi masyado ka nang nabaliw. Masyado ka nang umibig ng sobra. Kaya sabi ko palagi sa inyong mga kamamay, kung iibig kayo, wag sobra. Kasi hindi lahat ng sobra ay nakakaganda. Lalo-lalo na sa pag-ibig. May kanta, di ba? Too much love will kill you. Kaya mga kamamay, kung ayaw nyo na sa bandang huli kayo ay lumuha, umiyak, magsisi, huwag nyo pong iparamdam ng sobrang inyong pagmamahal. Para sa ganon, lalong mabaliw ang isang lalaki at habol-habulin kayo ng mga yan. Kailangan, silent lang kayo. Ika nga nila, mas maganda po yung action louder than voice. Ika nga nila, di ba? Mas naririnig nila yung gawa kaysa sa salita. Iparamdam nyo na lang mga kamamay, pero huwag nyo na lang pong sabihin palagi. Para sa ganon, safe po kayo. Para sa ganon, hindi po nila magawa na maghanap ng iba. Okay? So number 2, mag-focus ka lagi sa pag-aayos at pag-i-improve mga kamamay. Ito palagi sinasabi ko sa inyo, baka kasi mamaya nakakalimutan mo na ang mag-ayos. Baka kasi mamaya nung naging magjowa kayo, nung naging mag-asawa kayo, nakalimutan mo na ang sarili mo. Okay? Kaya ang isang lalaki ngayon, kahit pa paano, nakikipag-chat sa iba. Yung ibang mga lalaki dyan, nakikipagtawagan sa iba nang hindi mo alam. Kasi kahit ikaw, sa sarili mo, hindi mo ginagawa yung role mo na ayusin, mag-improve, magpaganda, magpa-sexy.
Nung una-una, nung nililigawan ka pa niya, ang ganda ng katawan mo. Ika nga nila ang hubog ng katawan mo ay parang bote. Ang daming nanliligaw sa'yo. Ang daming naghahabol, humahabol sa yung mga lalaki. Pero bakit nung naging jowa mo na yung lalaki, bigla kang nagpabaya? Bigla kang naumay sa pagpapaganda? Dahilan mo sa akin, dahilan mo sa kanila, jowa ko na naman Hindi na siya maghahanap ng iba. Asawa ko na naman may anak na kami at hindi na siya maghahanap ng iba. Yun ang sabi mo. Mga girls, lagi ko sinasabi, ang mga kalalakihan ay mabilis, maakit, mapalingon sa isang babaeng palaging nag-aayos. Kaya mga girls, mga kamamay, kung ikaw man ay may asawa, may jowa dyan at nakakalimutan mong ayusin ang sarili mo, possible, pues sigurado ako, hindi niya makakalimutan na tumingin sa iba, lumingon sa iba oras na may makita siyang mas maganda sa iyo. Kaya mga kamamay, may alas na kayo nakuha nyo ng damdamin ng isang lalaki, nakuha nyo ng puso ng isang lalaki, ang kailangan nyo lang is i-maintain. Paano nyo i-maintain? Hindi nyo ginagawa yung role nyo. Hindi nyo ginagawa yung responsibility nyo sa inyong katawan. Ang gawin nyo lang i-maintain yung pagmamahal. Papaano? Sa paraang inaayos mo sarili mo. Sa paraang nag-i-improve ka araw-araw. Sa paraang nagpapaganda ka araw-araw. So ikaw rin ang nagbibigay ng dahilan. Ikaw rin ang nagbibigay sa isang lalaki ng mga bagay kung bakit siya naghahanap ng iba. Kung bakit nagagawa niyang tumingin sa iba. Kasi hindi mo inaayos yung sarili mo Kaya naghahanap yun ng iba. Kaya mga kamamay, para matakot at mabaliw sa iyo ang isang lalaki, make sure araw-araw ka pa rin nag-i-improve, nagpapaganda, nagpapasexy. Sigurado po mga kamamay, totoo po yan. Ang dami ko na pong na-advise ng ganyan at sigurado ako na sila ay naging okay ulit. Na sila ay naging masaya ulit dahil sa, nag-improve siya araw-araw. Alright? So number 3, matuto kayong tumayo sa sarili nyong mga paa. Mga girls, makakatulong ito para sa ganon, hindi kayo maliitin, para hindi kayo apihin, para walang masabi sa inyo ang isang lalaki. Baka kasi mamaya, kaya marami siyang sinusumbat sa'yo, lagi kanyang minumura, lagi mainit ang ulo mo kasi, pabigat ka sa kanya. Kasi wala kang ginagawa sa sarili mo. Lagi ka lamang naghihintay. Lagi ka lamang naghihintay ng abot, ng pera. Tapos siya, sapat lang ang kinikita, wala nang sumusobra, minsan na short pa. So kapag ganyan mga kamamay, talagang laging galit sa yung isang lalaki. So para sa ganon, ay matakot ang isang lalaki at mabaliw siya sa iyo, kailangan ipakita mo rin sa kanya na meron kang sariling income, na kaya mo pa rin tumayo sa sarili mong mga paa, na hindi ka dumidepende sa kanila, na hindi ka umaasa sa kanila. Bilang isang babae, napakasakit na masabihan ng isang lalaki na siya lang yung nagpapasok ng pera sa inyong relasyon. Masakit po yan mga kamamay, pero kung ako sa inyo, huwag nyo nang hintayin pa na marinig yan sa isang lalaki. Imbes, maghanap kayo ng sarili nyong income, tumayo kayo sa inyong mga sariling mga paa, yung tipong kaya nyong mabuhay kahit wala ang isang lalaki. Yung tipong umaasa kayo sa inyong sarili na kapag hindi kayo gumawa, walang mangyayari sa inyo. Huwag kasi kayong dumepende sa isang lalaki. Ang hirap kasi sa inyo mga girls, kapag binibigyan kayo, inaabutan kayo ng isang lalaki, okay na yon. Well, para sa akin, hindi. Kahit masyado kayong busy, kahit may mga ginagawa kayo, isip kayo ng source of income na maaaring isabay sa inyong ginagawa. Pwede yan mga kamamay. Nandiyan lang naman kayo sa bahay Mag-online selling kayo, magbenta kayo ng mga makeup. Kahit pa paano, makakatulong yan mga kamamay para meron kayong pambili ng gusto nyo. Hindi yung kahit, pambili ng pagkain, hindi nyo provide para sa sarili nyo. Lagi nang humihingi kayo, pambili lang ng yelo, hinihingi nyo pa rin. Huwag ganyan mga kamamay. So ipakita nyo na kaya nyong maging independent, tumayo sa sarili nyong mga paa. Kahit wala ang isang lalaki, masahangaan ka dyan at mas matatakot siyang iwanan ka at mas mamahalin ka niya mga kamamay kapag ganyan. Ikaw ay dumidiskarte sa iyong buhay, dumidiskarte ka sa araw-araw, hindi yung pabigat ka lamang sa buhay. So yun yung isang tips mga kamamay para matakot at mabaliw sa iyo ang isang lalaki. So next, iparamdam sa kanya na handa kang lumayo kapag ka inaapi ka na niya. Ayan, mga girls, lagi nyo tatandaan to, hindi sa lahat ng pagkakataon, okay lang kayo ng okay. Sige lang kayo ng sige, tanggap lang kayo ng tanggap. Lagi na kayong minumura, lagi na kayong sinasaktan, lagi na kayong ipinapahiya. Pero bakit nagiging martir kayo? Okay lang sa inyo yan. Minsan kasi hindi na nagiging pagmamahal yung ganyan binibisyo na ng isang lalaki na lagi kang murahin, na lagi kang saktan kapag nagagalit siya. Kaya mga kamamay, sinasabi ko to sa inyo para sa ganon tumaas ang respeto sa inyo ng isang lalaki. Kasi ang hirap sa inyo kapag sinasaktan na kayo, okay nyo lang, tinatanggap-tanggap nyo lang, kaya ang isang lalaki namimihasa.
Okay? Nagsisingkin sa kanyang isipan na okay lang sa kanya yung kanyang mga ginagawa sa'yo kahit para sa'yo sobrang sakit na nito. Okay, yung ipahiya ka sa harap ng magulang mo, namurahin ka sa harap ng maraming tao, para sa akin hindi makatarungan yan. Para sa akin hindi okay yan. Para sa akin, kahihiyan yan ng isang babae. Kapag ganyan nakarinig ako sa aking partner ng ganyan, sorry, pero hindi ko makakalimutan yan. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, para mabaliw sa iyo, matakot ang isang lalaki na iwanan ka, kailangan ipakita mo at iparamdam mo sa kanya na handa kang lumayo kapag inaapi ka na o nasasaktan ka na. Isa yung sign na kailangan mo ng mag-let go kapag ang isang lalaki ay hindi na iniisip kung ano yung mararamdaman mo kapag ginawa niya yung mga bagay na yon. Kaya mga kamamay, minsan iparamdam nyo rin na kaya yung lumayo, iwanan siya kapag sumosobra o inaapi ka na niya. Sa paraang yan mga kamamay, dyan niya maiisip, marirealize na matakot. Okay? Na mawala ka sa buhay niya at mas habulin ka niya. Alright? So next, huwag ka masyadong mag-focus sa kanya. Ayan, ito na naman tayo mga kamamay. Kapag kasi in love kayo, okay, normal lang naman yun na lagi nyo siyang tawagan, na lagi nyo siyang i-video call, lagi nyo siyang i-text, lagi nyo siyang kulitin, tapos nagagalit pa kayo kapag hindi nag-reply. Oo, normal yan kapag nai-in love. Pero sinasabi ko sa inyo mga kamamay, hindi nyo naman kasi kailangan sobrahan eh. Okay, mag-chat lang kayo kapag kinakailangan. Pagparamdam lang kayo kapag kinakailangan, hindi yung oras-oras, minuto. Kasi kapag nakafocus ka lagi sa kanya, baka siya naman yung hindi mag-focus sa'yo. Kasi masakal siya sa'yo. Kasi masyado nang marami yung oras na binibigay mo sa kanya, siya na mismo yung mananawa. Siya na mismo yung mauumay. Siya na mismo yung maghahanap ng iba. Yung ibang tipong may excite kapag kakausap. Hindi yung oras-oras na kayo nag-usap, naubos ng inyong topics, hanggang nananawa na yung lalaki. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, huwag ka masyadong mag-focus sa kanya. Mag-focus ka sa trabaho mo, sa ibang bagay, hindi lang sa kanya, nakadepende ang oras mo. May mga tao, may mga bagay, may mga karir, may mga trabaho rin nangangailangan ng oras mo. At saka mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, kapag maraming oras kayo sa isang lalaki, malaki yung chance na iwan kayo. Malaki yung chance na maumay sa inyo, manawa sa inyo, maghanap siya ng iba. Kaya sinasabi ko mga kamamay, para mabaliw, matakot ang isang lalaki na iwan ka, kailangan ipakita mo na hindi ka focus sa kanya. Hindi ka focus na kapag nawala siya, hindi mo nakakayanin. Kasi ganyan kayo eh. Kapag masyado na kayong nasanay sa araw-araw, lagi kayong nakafocus sa isang lalaki, yung tipong hindi nyo kaya ang isang araw na hindi siya nagchat-chat, hindi siya nagpaparamdam. Kapag nasanay kayo mga kamamay, kayo rin ang mahihirapan. Kaya sinasabi ko, para naman ang lalaki ang maghabol sa inyo, para naman ang lalaki ang matakot sa inyo at makita ng isang lalaki ang halaga mo, huwag ka masyadong mag-focus sa kanya. Alright? So yan lang mga kamamay ang ilang mga tips para sa ganon mabaliw at matakot ang isang lalaki na iwan ka. Okay? For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na kagaya nito na ginagawa ko. Ayan. So sa mga gusto mo pa shoutout, mag-comment lang kayo na mag-comment, mag-like lang kayo na mag-like, at pag nakita ko na active po kayo dyan, shoutout ko po kayo next video. Okay? So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!